Nang ihain ang search warrant, 18 pulis mula sa CIDG-8 at 6 na miyembro ng Regional Maritime Unit ang kasama sa operasyon. Naging agresibo daw ang pagpasok ng mga ito sa Baybay Sub-Provincial Jail. Binolcutter nila the moment they arrive, kahit wala pa po yung, hindi pa nila nakakausap yung mga gwardiya namin. Yung una pong binolcutter nila, yung nasa taas na padlock na may kadena. Tapos yung sa ibaba, hindi po nila makakaya sa bolt cutter dahil malaki yung, yung kadena. Kaya mahirap pong i-bolt cutter. Dinisarmahan din ng CIDG Region 8 ang 4 na pulis na bantay sa kulungan. Pinaluhod ang mga ito at pinaharap sa pader. Hindi sunod-sunod yung pagputok, sir. Single shots? Oo, mga pang. Tapos, may gap tapos putok na naman. Ayon kay Laraga, hindi kasi nakikipagtulungan ang mga pulis. Bakit yung pinadalikod? Punish pa sila? Punish? Hindi po, kasama din po sila kasi nandun po sila sa loob. Tapos, nung tinatawag na po nila kami, o tinatawag namin sila para i-assist kami kasi nga ayaw na po makipag-cooperate yung jail guard. Hindi rin po kami pinakinggan ng mga pulis po. At nagkapormahan pa nga ng konti. Ayon sa Internal Affairs Services Region 8 na nag-iimbestiga sa nangyari, mali ang naging aksyon ng CIDG Region 8. Hindi naman karapat-dapat na pagpapasok tayo sa isang government facility, nandun yung ating mga friendly forces katulad ng provincial jail guards, including the PNP personnel na during that time nag-augment to assist the provincial jails para sa pag-secure kay Mayor, pinaluhod pa, face on the wall pa sila. Nang makapasok sa kulungan ang mga taga CIDG Region 8, dumiretso agad sila sa cell number 1, ang selda ni Mayor Espinosa. Ang isang grupo naman ay pumunta sa cell number 7 kung saan nakakulong si Raul Yap. Pero ayon sa search warrant na hawak ng CIDG Region 8, si Yap ay nakapiit sa cell number 2. It limits yung search operations mo to the specific area. Even the specific item na dapat yung i-search. Kung hindi kayo dapat nag-search sa isang area, kasi hindi nakalagay doon sa search warrant, hindi kayo dapat pumunta doon. Yun ang sasagutin na mga operatives na yun. Titingnan natin, again, I am waiting for the counter affidavits. I have directed them to submit the counter affidavits or the allegations against them. Yung sa information, Your Honor. Sa salaysay na ibinigay ni Laraga sa Senado, pagpasok nila sa selda ni Mayor Espinosa, una raw nagpaputok ang alkalde. Nagtamo ng 4 na tama ng bala sa dibdib si Mayor Espinosa. Isa rito ang tumagos sa kanyang katawan. Isang bala ang dumaplis sa kanyang kaliwang ulo na tumama sa pader. Sa tingin ko, ang direksyon niya ay harap at talikod. Was on the left side of the head. And dun sa pagkakaalam ko, meron daw nakitang butas sa wall na meron daw buhok. This is consistent. Ito yung malamang natama sa ulo at yung buhok na yun ay yung buhok sa ulo. Ayon kay Raquel Fortun na isang forensic pathologist, may indikasyon na may motibo ang pulis na patayin si Espinosa. The best indication, if not proof, na merong intention to kill, ay namatay nga siya. Ilan ang tama? Yung sa ulo, serious yun eh. Kung targeted mo talaga yung ulo, parang konting galaw lang, kaya hindi pumasok sa utak, sa bungo.
Tapos yung mga iba talagang multiple pa, directed sa chest. Yung indikasyon ng mga tama niya, yung number, yung location, tapos yun na nga, sabi ko, the fact na namatay siya talaga. The intent na still be there. Sa kabuuan, 6 na basyo ng bala ang nakita sa crime scene. 5 ang mula sa baril na ginamit ni Laraga, habang ang isa ang sinasabing pinaputok ni Mayor Espinosa. Sa pagsusuri ng Scene of the Crime Operatives o SOCO or MOC, nagpositibo sa pulbura ng baril si Mayor Espinosa. Pero ayon kay Fortune, hindi ibig sabihin ay nagpaputok ng baril ang alkalde. Kasi nga, hindi naman siya reliable at saka hindi mo naman talaga masasabi just based on the paraffin test. Kung ano yung mga gusto nilang palabasin, nagpaputok pa ng baril o hindi, kaya chinis yung kamay. 2, pinaputok ba daw yung mga baril, kaya pinaraffin test. Walang scientific basis yun. Sa larawang ito ni Mayor Espinosa, makikita na may hawak siyang baril. Napuna ito ni Doktora Fortune. Kasi kung nakipagputukan ka, tapos natamahan nga siya, di ba? Tapos bumagsak siya. Yung very convenient naman na yung baril nasa kamay ka rin, nalalapit sa kamay. Hindi man lang tumagsik somewhere else, etc. Medyo malabo yung part na yun. Sa akin, the more that I would suspect na baka inilagay lang yan. And I have seen cases in the Philippines na talagang nilalagyan ng ebidensya.